Hello guys, kumusta na naman kayo? So this is Gia and welcome back sa channel ko. Sa dami nang nagtatanong like Ate Gia, anong loan ang safe para sa mga beginner? Yung hindi na mamahiya, hindi nang haharas, at hindi na mamahiya or nagpo-post sa social media nga. May loan ba na monthly ang bayad, hindi yung 7 days to 14 days lang? So, kung isa ka din sa mga nagtatanong ng mga ganitong katanungan, so this video is exactly for you. Kaya today nga, pag-uusapan natin ang best monthly loans for beginners. Usually, itong babanggitin natin ay yung mga legit talaga, hindi na mamahiya, hindi nang haharas, at talagang nag-o-offer ng monthly installment. Ang unang-una nga na pwede nyong mautangan ay itong GCash G-Loan. Ang GCash G-Loan nga is one of the most convenient legit loan option for Filipinos. Directly integrated in your GCash app. And ang feature nito, pwede kayong umutang or yung GCash G-Loan, pwede tayong makautang hanggang 125,000 pesos. And sa katunayan, hanggang 100,000 pesos yung offer nila dito. Pwede kang mag-multiple loan dito nga sa GCash G-Loan. Meron itong monthly repayment terms from 1 month hanggang 12 months. Wala itong collateral at wala ding paperwork. Lahat nga ay sa online tayo or online lahat ng process, kaya hassle-free na rin. Interest starts as low as 1.59% monthly, depending din ito sa G-score nyo nga sa GCash. Okay? Ang qualifications para makautang dito, must have a verified GCash account, good transaction and G-score history, at ang requirements naman dapat GCash app verified at valid ID link. Bakit ba maganda ito sa mga beginners? Napakadali lang kasi i-track ito, deducts payment monthly and katrusted ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang number 2 nga na pwede nyo i-consider utangan, do medyo mas mataas lang yung interest rate nito ay yung sa Home Credit Philippines. Ang Home Credit isn't just for gadgets, so meron din kasi silang ino-offer nga na personal cash loan options with longer monthly terms, 6 hanggang 60 months. Ang feature nito, flexible payment terms nga na 6 months hanggang 3 years, minsan depende sa i-approve nila. Loan amounts from 3,000 hanggang 150,000 pesos at napaka-transparent din naman yung terms. Makikita mo kung magkano yung monthly amortization bago mo i-go or ituloy yung application mo or loan application mo. Kung sakali na sa tingin mo okay sa'yo yung mga terms and conditions nila, yung mga interest, okay? Ang qualifications para umutang dito, dapat Filipino citizen, at least 21 years old, at requirements naman, dapat meron tayong valid ID at proof of income. So, good for those who need medium to long-term financing like tuition at pang-renovation, di ba? At number 3 naman mga kabeshis, itong Cashalo loan. So, by the way, itong Cashalo loan, medyo nag-offer ito ng short-term payment terms at lower loan amount, 'di ba? Pero kung kailangan mo lang din ng extra cash kasi biglaan na naubusan ka ng cash, maaring pampamasahe or pang-allowance mo sa iyong trabaho, then medyo ilang araw pa bago dumating yung sahod mo, then pwede mong i-consider itong Cashalo loan. So itong Cashalo loan is a popular SEC registered loan app nga na mayroong flexible monthly repayment na pwede nyong gamitin. So pwede kang umutang dito ng 2,000 hanggang 12,000 or 13,000 at minsan hanggang 25,000 pesos. Basta maayos yung pagbabayad mo dito, possible na mas tumaas yung pwede mong mautang dito sa Cashalo. Meron din naman silang repayments hanggang 45 days. Okay? So, ayan, days lang yung ino-offer nito or isang buwan na payment terms, pero goods na rin ito kung biglaan talaga at gusto natin ng mabilisan na pag-uutangan. Ang feature naman nito is flexible payment schedule hanggang 45 days nga. Installment options available din, no collateral. Ang qualifications nga must be Filipino, age at least 18 years. Okay, so maganda din talaga ito, pwedeng i-consider utangan. At next nga, itong Tala. So by the way, Tala is one of the pioneer mobile loan apps nga, user-friendly and known for transparent processes. Hindi rin ganun kalaki yung pwedeng utangin dito sa Tala. So for emergency use lang din talaga, from 1,000 to 25,000 pesos, usually hanggang 61 days or 2 months, 18 to 61 days yung ino-offer nila na payment terms, but with good repayment behavior, you may see monthly or extended terms depending nga sa offer. First approval ito, minsan wala pang isang araw. Minsan, wala pang isang araw, may approval na or approved talaga yung loan application nyo, pero yung iba inabot ng 24 hours talaga or isang
araw. Wala itong collateral, great for emergencies din talaga itong Tala. At ang qualifications naman and requirements, smartphone plus syempre valid ID at good borrower history for repeat loan. So by the way pala itong Tala, accredited sa meeting entity nga ng CIC. So make sure kapag umutang kayo dito, magbayad kayo on or before yung due date. Same lang din naman sa mga naunang nabanggit ko para hindi kayo magkaroon ng negative credit score no sa CIC. Kasi pag meron tayong negative credit records, ay possible na kapag gusto mong umutang sa ibang mga nagpapautang online like mga lending, financing, o mga bangko na legit, possible na hindi ma-approvehan yung loan application mo pag na-submit na yung name or yung account mo sa CIC na hindi ka magbayad. Okay? At next nga na pwede natin i-consider utangan ay yung loan na ino-offer nitong Tonic. By the way, itong Tonic is a digital bank loan din with very competitive monthly add-on and flexible terms. So, pwede kang makautang dito hanggang 50,000 pesos dito nga sa Tonic. And mahaba din naman yung terms na ino-offer nila like months, 6 months, 12 months, ganyan. At lower monthly add-on interest rate din itong Tonic, fast approval and disbursement. Kaya kung naghahanap ka ng pwedeng mautangan, pwede mo rin i-consider itong Tonic. Pero syempre, itry mo muna yung mga naunang nabanggit ko. Kung sakali ma-decline ka dun, tsaka ka pumunta dito sa Tonic. And qualifications dito, Filipino citizen and regular income. So, mas maganda na gumawa kayo ng account nyo dito sa Tonic, mag-create ng, then gamitin nyo lagi para ma-offeran kayo nitong Tonic loan na meron sila. Requirements natin, valid IDs at yung income proof. And good ito for beginner kasi nga it's bank regulated, transparent, and good for larger and longer terms need. Next, syempre, i-share ko na lang din sa inyo yung mga personal loan ng iba't ibang bangko like Metrobank, BPI, and Union Bank. Kasi yung mga bangko na ito ay napakaganda din talaga as digital bank din kasi may mga ino-offer sila na loan na pwedeng mag-apply online nga and super fast din yung pag-process nila ng loan application. Kagaya nga nitong Metrobank, no, and sa Union Bank, na pwede kang umutang ng malalaking amount like 20,000 hanggang million, no? And nag-over 12 months to 36 months na payment terms at mababa din yung interest rate nila. Qualifications, 21 to 65 years old. Diba? Stable income and employment. Syempre, dapat meron kayo para makautang kayo sa mga bangko. And syempre, yung mga other digital banks din, pwede nyo subukan like CIMB, meron ding SB Finance Personal Loans. Okay? Shinare ko lang sa inyo ito, pero syempre doon tayo mag-focus sa mga 5 na nabanggit ko kasi yun talaga yung fast approval at napakabilis yung pag-process nila. Hindi rin ganon kadami yung mga requirements na hinihingi. Ayun na nga, when choosing a monthly loan, remember these 5 tips. Dapat clear repayment schedule monthly. Avoid natin yung short-term loan like 7 to 14 days traps, no? Dapat regulated lenders, BSP, SEC registered, clear breakdown of interest at yung fees, repayment flexibility, at dapat no harassment or unclear charges. Ito yung quick recap natin of the best monthly loans option for beginners. Una nga, GCash G-Loan, reliable and familiar app users. Best for flexible terms naman itong Cashalo. Then next, best for digital banks, Tonic, low add-ons and long terms. Then best for traditional banks, pwede rin natin i-consider itong Metrobank, ayan, BPI, and best for first-time emergencies, yung Tala. So, quick and simple din kasi nga ito. So, each option has its pros and cons, but the key is to match the loan with your ability to repay monthly without stress. Okay? Kung gusto nyo pa ng comparison charts, FAQs, or step-by-step how to apply for these loans, comment nyo lang sa baba and I'll make a follow-up video. Okay? Yan lang. Thank you for watching at sana kung nakatulong yung video na to, please don't forget nga to like, share, and subscribe. And don't forget nga to click the bell icon dyan sa baba para maging updated ka sa mga susunod na videos ni upload natin. At syempre, pwede mo ring i-check yung mga naunang videos na ni-upload ko kasi maaring yung iba doon yun yung makakatulong sa inyo kasi ayun nga sabi ko sa inyo nag-stop na ako na mag-upload ng videos na may 7 to 14 days na payment terms. So I think isang buwan na yung nakalipas na puro tayo yung mga legit na pwedeng mautangan online yung mga sinishare natin para hindi kayo matrap no doon sa mga may matataas na charges at interest rate like 30 to 45%. Okay, at may 7 to 14 days lang na payment terms. So, yung mga tinatopic natin dito ay yung mga nag-o-offer ng mahabang payment terms, mas malaki yung loan na pwedeng utangin at
hindi nang haharas, hindi na mamahiya at regulated talaga to ng SEC at BSP. Okay, yan lang. Thank you for watching at see you nga sa next video. Bye!